Let's all arise, people of God, as we call the servant of God. May I call Sister Connie Lao to share the message of God tonight. Welcome, Sister Connie. Let's pray. Father, we thank you once again for this opportunity that you have given to us, Lord, to come and sit at your feet tonight, Lord. We lift up our whole being into your mighty hands, Father. Be the one to speak to us tonight as we listen to your word today. Be blessed and be glorified, O Lord. Take full control of everything. Let me decrease and you increase, O Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. It's a privilege to stand and share the word of God. Salamat sa mga sa pagkakataon sa ating mahal na bishop, kahit na hindi natin nakakasama, our Bishop Moses Chungalaw, Bishop Adelaide Rachel, our Asia Bishop Evelyn is now in Malaysia, together with Pastor Glenda. Isang opportunity na tumayo upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen. And sana ang salita ng Diyos ay lahat ng anak ng Panginoon when it comes to the Word of God, sana lahat tayo excited. Amen. Dahil ito ang magbibigay ng buhay sa atin. Sa gabing ito, alam ko na hindi po bago ang topic na aking i-share. But it is a reminder to each one of us, lalo na sa mga matagal ng mananampalataya. Amen. So, how to keep our lamps continuously burning. Paano po natin, ano yung Tagalog ng continuously? Paano ba magiging tuloy-tuloy na magkaapoy ang ating lamps? Every believer, sabi niya in Matthew chapter 5, in verse 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. In verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In verse 16, inulit niya, sabi niya, in the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Amen. Let's open our Bible in Luke chapter 12, verse 35. Ano po ang sabi niya dyan sa Luke chapter 12, verse 35? Sabi niya, is be dressed, ready for service. And ano ang tuloy niya? Sige, basahin natin. Keep your lamps burning. How important lamp is? Napaka-importante, di ba? Sa mundo ng kadiliman, pag madilim, ang kailangan natin is ilaw. Amen. Dahil kung wala ang ilaw, hindi natin makikita yung ating dinaraanan. Hindi mo makikita, baka yung daanan mo mayroon palang bato na nakausli, o mayroon palang, alam niyo na yung mga nagkalat sa daanan. Without the lamp, hindi natin makikita yung ating dinaraanan. Ganyan din sa ating pananampalataya bilang isang, sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Yes, we have the lamp. May ilaw tayo. Pero kung yung ilaw mo ay hindi nagdiningas, wala rin pong silbi. Di ba? Gaya nitong, hindi kasi fluorescent bombilya, yung bulb. Without the light na nagpapalilaw dyan, wala pong silbi. Amen. Kung ang mayroon lang sa atin is yung bulb, ano ang silbi ng bulb? Di ba? Kaya sabi niya, be dressed, kahit na naka-ayos na tayo, naka-prepare na tayo, kung yung ilawan naman natin ay hindi nagniningning, wala rin silbi.
Lagi nating naririnig sa ating bishop yung teaching about the 10 virgins, di ba? They are all have the lamps. Pero ano ang pinagkaiba ng 5 na tinawag na wise at yung 5 na tinawag na foolish? Wala silang dalang extra oil. Amen. In our journey as believer, praise the Lord, kung nung unang tinanggap mo ang Panginoon, hanggang ngayon, kung ilang taon ka nang nananampalataya, yung init ng pagsisilbi mo ay ganun pa rin nung simula. Ako, aminin ko, there are times na parang, Lord, gusto ko nang isuko. Alam mo yung kantang, I surrender all, nagiging iba na yung napupuntahan ng I surrender all. Parang gusto ko nang umupo na lang at mag-rest na lang. Resting is not bad, but see to it, tignan natin, nasa pagre-rest natin, ano ang sabi ng salita ng Panginoon, see to it, na hindi tayo madatnan ng ating Panginoon when it comes that we are on our resting time. Amen. It's okay to rest, but after mong magpahinga, tumayo ka ulit and move on. Kaya nga sabi niya, yung 5 foolish, yes, they have accepted the Lord Jesus Christ. So they have the lamp. But the problem is, they do not have the extra oil na kailangan upang sa kanilang paghihintay sa pagdating ng bridegroom is yun ang i-refill nila sa kanilang lamps. They have put oil in their lamps, and yet their lamps, while waiting for the bridegroom, nauubos. Di ba? Yung gasera na nilalagyan ng gas sa atin noon, kami noon nung wala kaming kuryente sa aming lugar, yun ang gamit namin, gasera. But yung gasera, pag very little na ang laman, very dim na yung light. Hindi mo na makikita. Ang naiilawan na lang kung saan mo siya nilagay, doon lang siya. But when you put more, hindi gasol. When you put, gas, when you put more gas doon sa container, ang ilaw nun magliliwanag, maglilingning, maiilawan niya yung buong bahay. In the Old Testament, may command ang Panginoon. Let's see in Leviticus chapter 6. Verse, yan. Sabi niya dyan, the fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. In verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. So, dapat tuloy-tuloy. Sabi niya, it must not go out. In the New Testament, anong sabi niya doon? We are the temple of God, right? When we receive the Lord Jesus Christ in our lives, we become the temple. In the Old Testament, the temple is yung talagang nakikita natin, temple ito, parang bahay. But in the New Testament, we are called the priest, a holy nation, and we are the temple of the Holy Spirit. So kung tayo yung temple ng Holy Spirit, ang sabi niya, do not let that fire die down. We have to keep that fire continuously burning. Bakit? Kasi, alam nyo, kung nawawala yung Santo Espiritu, napapansin nyo ba? Parang mainitin ang ulo natin. When we receive the Lord Jesus Christ, we are filled with the Holy Spirit, but there are times, as we go on, napapalipad natin yung Holy Spirit ng Panginoon. When we do sin, when we murmur, when we do things that is not right and pleasing in the sight of God,
Sabi niya, the Spirit of God cannot dwell on a filthy vessel. So, ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin ang infilling of the Holy Spirit continuously. And how are we going to do that? Kung tayo mismo sa sarili natin is, there are times sabi ko, Lord, minsan, alam niyo yung sabi ko, mabuti pa yung mga hindi nakakakilala kasi they have, di ba? In the Bible sabi niya, mabuti pa yung mga hindi pa nakaka-hear, hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Dahil mayroon pang pag-chance. But sa mga nakaparinig ng salita ng Panginoon, wala po tayong rason para sabihin na kasi hindi na ako nagtuloy sa aking pananampalataya. When we accepted, ang in-accept natin is ang Panginoong Jesus. Amen. We did not accept itong church na to na ating kinabibilangan. So when we accepted the Lord Jesus Christ, we asked for the Holy Spirit to fill us. Sabi ko nga yung Holy Spirit minsan nawawala sa atin. Kaya napapansin nyo, minsan wala tayong patience, minsan wala tayong long suffering, madali tayong nagagalit, madali tayong nag-i-irritate sa mga bagay-bagay, kahit kunting bagay minsan. Yung mga kunting bagay, yun pa ang nagiging dahilan natin para hindi magpatuloy sa paninilbihan. But as a believer, sabi niya sa Hebreo, let us fix our eyes on Jesus. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus ang tinanggap natin. Hindi yung katabi mo, hindi yung pastor mo, hindi yung leader mo. When we fix our eyes on the Lord Jesus Christ, alam nyo, hindi mo makikita kung ano ang nangyayari sa kapaligiran mo, di ba? When you are focused on one thing, kahit bumabagyo dyan, nag-hurricane dito, fire sa likod, wala pong magiging distraction when we focus our eyes on the Lord Jesus Christ. So ano ang kailangan natin gawin upang yung ating lampara ay tuloy-tuloy na magniningas? Gaya niyan, sabi niya, every morning, sabi niya doon sa Leviticus, the priest must add wood. Sino ang naka-attend ng campfire dito? O yung, alam ko sa atin sa Pilipinas, usong-uso yung bonfire, di ba? Yung magsisiga ka sa gabi. And for that fire, para magtuloy-tuloy, minsan overnight, kailangan natin lagyan ng kahoy, di ba? Kasi kung papabayaan mo yan, kahit nilagyan mo yun ng kahoy, kailangan mong ayos-ayusin para yung kanyang fire is tuloy-tuloy. So, ano din ang kailangan natin gawin upang yung ating ilaw or lampara ay patuloy na mag-burn? You remember yung WWPFS? Word, worship, prayer, fellowship, sacrifice. Amen. In the book of Acts, tignan natin sa libro ng Acts. In Acts chapter 1, verse 14, ano po ang sabi diyan? In Acts chapter 1, verse 14, sabi po diyan, yeah. Let's go first to verse 8. In chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Makita natin dito, when Jesus Christ, before He ascended in heaven, He commanded His disciples na, sabi niya, stay, ano ang sabi niya doon sa verse, bago yan, in verse 4,
On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." Sabi niya. So, he commanded his disciples, "Do not leave Jerusalem until you receive the gift that has promised by my Father." So, ano yung ginawa ng mga disciples? They obeyed. They stayed in Jerusalem. In makita natin on chapter 2, makita natin doon in verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Makita natin, before the outpouring of the Holy Spirit on the disciples, they had spent days in what? In praying. So, number one rules na kailangan natin to keep our lamps burning is prayer. How is your prayer life, kapatid? I acknowledge my prayer life died down. Ang prayer ko, Lord, sana ibalik mo ako noong umpisa, nung tinanggap kita, nung unang-una, na parang akala mo walang makakaharang sa iyo. Everything is kaya mong gumising ng madaling araw just to pray. Kaya mong mag-spend ng isang oras to pray. Pero ngayon, minsan, out of our busyness, pati na yung pagte-thank you Lord, nakakalimutan na, di ba? Kahit sa pagkain, dahil gutom na gutom tayo, maalala mo na lang nung nasubok na. Hello? Are we guilty? Di ba, nung unang-unang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ayaw mong, pagdating sa pagkain, ayaw mong galawin hanggat hindi pa na ipagpipray. Ayaw mong gawin yung isang bagay hanggang unang-una mong gagawin is mananalangin. Ngayon, kapatid, napansin nyo ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Pero bakit parang hindi natatapos ang ating ginagawa? Di ba? Parang, kung pwede nga lang yung 24 hours a day, gawin natin araw lahat yun para ma-concise natin yung ating gagawin. And it takes our time in prayer. Kaya, sabi ko, Lord, siguro nagiging irritable ako dahil I neglect my devotion to you. Masyadong nag-irritate yung pakiramdam ko dahil wala na akong quiet time with you. Kasi, ang hirap ng gumising ng maaga. Kasi sa tibumang pagkat. Tumatanda. Pero sana, let us desire na Lord, sabi ko nga, Lord, please bring me back to those time where I can spend at least, kahit na hindi ko na ma-spend yung isang oras, pero at least man ng kalahati ng isang oras, I can spend with you, talking to you. Amen. Another thing is the Word of God. Ano ang sabi niya doon sa Psalm 119 verse 105? The Word of God is the lamp unto our feet. Without the Word of God, ano po ang magiging basehan? Ano po ang magiging map natin sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano? Amen. Kung wala yung salita ng Panginoon na ating binabasa, kahit nakikinig tayo, minsan, nakikinig tayo, pero hindi natin napapakinggan. Diba? Alam niyo yun, yung parang nakinig ka, pero parang lumusot sa kabila. Hindi mo naiintindihan. There are times na nagbabasa naman ako, pero bakit parang blanco? Kasi nga, nawawala na yung ating devotion sa Panginoon. Let us go back to the first, yung unang-una
And let us go to the Word of God. Amen. Let us continue to meditate the Word of God. Yung sabi nga nila, to get the nutrients of the food na kinakain natin, you have to chew it. Yung, ano yun? Kailangan mong, ngalngalin, anong Tagalog doon? Nguyain, unti-unti. Pero minsan dahil sa kaapura, sige, lunok dito. Huwag mo nang nguyain, lunok na lang para matapos na. Huwag naman sana natin gawin sa salita ng Panginoon yun. Let us meditate on the Word of God because the Word of God is the light that will lead us in righteousness. Amen. Ngayon, very sad, minsan makikita mo, yung mga Kristiyano, wala nang dalang Biblia. Bato-bato sa langit ang tamaan magsisi, sabi nila. Di ba, pinaflash naman nga sa church. Kaya pag na-late si nagpa-flash, titingnan si nagpa-flash, kasalanan niya. Kasi na-late siya. Di ba? Makalimutan na, ano yung sinasabi nila, makalimutan na ang cellphone. Ano yun? Makalimutan na ang Bible, wag lang ang cellphone. Hey, brothers and sisters, baliktarin natin, makalimutan na ang cellphone, wag lang ang Bible. Amen. Wag nating hayaan na yung prophecy sa salita ng Panginoon ay ma-fulfill sa atin. Sabi niya, in the last days, many will grow cold in their faith. At one sign of growing cold is hindi na natin na-enjoy to carry our Bible. Hello? Hindi na natin na-enjoy magbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Di ba rin nasa cellphone naman, titignan ko na lang yung daily bread doon sa cellphone. Itadownload ko na lang yung our daily bread. Doon ko na lang babasahin. Doon ko na lang papakinggan. Amen. Nakakasad. Kasi nung unang-una, very eager tayo. Kaya yung Bible mo, sino may Bible dito na punit-punit na ang pages. Ang dumi-dumi na dahil sa kasusulat mo. Pero ngayon, ang mga mananampalataya, ang Biblia nila, ang linis-linis. Diba? Naaalikabukan na lang sa bahay. O dala-dalaman sa kanilang bag, hindi na nailalabas. Hallelujah, forgive us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Amen. Sana magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Let us go back to the very first na yung salita ng Panginoon ay yung uhaw tayo lagi sa salita ng Panginoon. Uhaw tayo lagi na makinig sa salita ng Panginoon. Uhaw tayo lagi na mag-meditate ng salita ng Panginoon. By doing that, I know and I believe yung lamp natin magpo-continuous yan na mag-burn. Amen. Another one is fellowship. Kaya nga sabi niya sa Hebrew chapter 10 verse 25, anong sabi niya doon? Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Ilan na ang nawala sa presensya ng Panginoon. Hindi lang sa pamilyang ito. Ilan ng mga anointed preacher ang iba na ang tinuturo ngayon. Anointed singers of God na noon, yung kahit mapakinggan mo lang yung kanta, very anointing. Yung anointing, ang lakas-lakas. Tingnan natin, ilan na ang mga, kahit sa church na lang natin, ilan, praise the Lord for those na nagpapatuloy kahit nasa ibang family sila. Pero ilan na ang kilala mo na nung una, very on fire serving the Lord. But in the middle of the journey, napagod, nagpahinga, pero hindi na tumayo at tumuloy. Kung titignan natin yung sabi ng Panginoon,
in the last days. Sabi nga ni Bishop Richard, we are not in the last days. We are already in the last days. And we are at the very last minute ng pagdating ng Panginoon. Tignan niyo yung nangyari nung nagkaroon ng IT outage. Ilang airports ang naapektuhan. Kaya nagtataka ako nung Sabado, ay hindi, nung Friday yata. Magre-remain sana ako doon sa Sintel Dash. Bakit hindi ko ma-add yung account ni Pastor Glenda? So, ilang beses na akong nag-try to add. Wala. Ikot. And then, nung dumaan sa Facebook ko, nung nagtingin ako, yung chaos sa airport sa Hong Kong na ang dami-daming pila. Because wala yung, hindi sila maka-online check-in, we have to do it manually. Hindi lang pala Hong Kong. Kaya nung sinip ko yung nagpabook na uuwi kahapon, sabi ko, baka affected pa rin siya. So I texted yung pamangkin, sabi ko, sabihan mo yung pinsan mo na agahan niya pumunta sa airport kasi may problema yata lahat. So sabi niya, ay oo auntie, kasi yung umuwi din dito, galing dito, ang tagal niyang naghintay sa airport, may problema yata. And then when I search on the news, hindi lang pala Hong Kong, hindi lang pala Singapore, hindi lang pala other, it's globally including mga businesses and banks. Kaya pala, sabi ko, kaya pala, hindi ko ma-i-add yung account ni Pastor Glenda. Kahapon nung nag-try ako, 1 click. Pero nung 19, maghapon na akong, sabi ko, paano kung maililimit itong pinapalimit? Hindi ko siya ma-i-add. So, alam niyo ang pwedeng mangyari? And if we are not, kung hindi pa rin tayo nababahala sa mga nangyayari sa mundo ito, darating ang Panginoon, may iwan tayo, kapatid. Huwag nating hayaan na yung nilalagay natin dito sa bahay ng Panginoon, at the end of the day, ang maririnig natin is, sorry, I never will. Sabi nga ni Bishop, ang prayer ko, sana lahat tayo pagdating ng Panginoon. Kung hindi man tayo ma-rapture, sana yung lahat tayo is masing. But we have to work out individually yung ating pananampalataya. Gaya nung doon sa 10 virgins, di ba? Anong sabi ng 5 foolish? Pwede bang pahiram ng olyo kasi namamatay na yung lampara namin. Pero anong sabi ng 5? No. Because it is not enough for us and for you. Ang pananampalataya natin is hindi po pwedeng hiramin. Amen. We have to work out our own salvation in order for us to be ready when our Lord Jesus Christ comes. Amen. Kaya nga, we have to pray, meditate on the Word of God, and one is, yung sabi ko kanina sa campfire, ihiwalay mo yung isang wood. Diba? Kunwari, 10 yung nilagay mong wood doon to make the fire burning. You remove one and you separate from the 10 and you put it alone. Ano ang mangyayari doon sa iisa? Time will come, yes, it will, nag-aapoy pa yan, but darating yung time na yung apoy niya is magdadaydan. Amen. Ganyan din sa atin bilang isang mananampalataya dahil sa mga circumstances, hinihiwalay natin yung ating sarili. Ayaw ko nang pumunta sa fellowship kasi hindi ako nabibless. Ano ba ang pinunta mo dito, kapatid? Ano ba ang dahilan bakit pumunta ka sa bahay ng Panginoon? Sabi ko kanina, when you're focused in coming to the Church of God, is on the Lord Jesus Christ. Kahit ano ang nangyayari sa kapaligiran mo, hindi ka maapektuhan. Amen. So, kung yung focus mo is na-divert, let us refocus our eyes. Yes,
Sabi, ang dali naman kasing sabihin, sister, kasi hindi, yes, but we have to strive. Kaya nga sabi niya doon, strive for your salvation. Kailangan natin i-work out. Paano mo ba i-work out yung salvation mo? Di ba, kung nag-jogging tayo or exerting an effort, hindi ka naman kahit na naglalakad ka, is kahit sabihin mong yung lakad lang na ano is, you're exerting an effort na maglakad. Hindi mo mararating yung kusina kung hindi ako maglalakad. Di ba? Kung tatayo ka lang dito at hindi ka mag-exert ng effort para pumunta doon, hindi ka makakarating doon. Amen. So, in order for our lamps to keep on burning, we have to add more woods. The woods of prayer, the Word of God, the fellowship, even yung pag-praise natin sa ating Panginoon, worship, fellowship, and sacrifice. Napaka-importante. Kaya nga, nasulat dyan sa Hebrews na do not give up meeting together. Amen. Siguro kung yung mga woods, kung mamimili yun ng mga kasama, ay hindi siguro pipili. Kasi some woods are, diba, yung iba is, yung may minsan nakakasugat. May woods na very, pag hinawakan mo, plain lang siya. Pero may woods na paghawak mo pa lang, bakit para akong natingin? But when you put them together, it will create a fire that will light the whole place. Ganyan po sana tayo bilang isang mananampalataya. In order for us to grow continually, burn continually yung ating lamps, huwag po nating hayaan na mawala ito, ang importante, yung Espiritu ng Panginoon sa atin. Hindi ibig sabihin na, ay, feel na ako ng Holy Spirit ngayon. Tama na yun. No. Kaya nga mayroong infilling, di ba? Kaya nga kahit naman saan, di ba? Kahit mayroong refilling, kaya nga may refilling station. Kailangan natin magpa-refill every day. Kaya yung sabi niya doon sa Leviticus, every morning. Bakit every morning? Kailangan natin araw-araw, kahit sabihin mo, ay, di ba, feel na feel pa rin ako ng Holy Spirit. Kahit na feel ka ng Holy Spirit, minsan, ganyan na lang ang naiiwan. Kailangan natin magpa-infill para maging full ulit yung Holy Spirit ng ating Panginoong Hesus. Upang hindi tayo magaya sa 5 foolish doon sa parable ng 10 virgins na pagdating ng kanilang hinihintay, hindi natin alam kung ilang oras silang naghintay, ilang araw. Ano? And then, at the end of the day, yung paghihintay natin mawawalan ng saysay. Huwag natin hayaan. Sana, Lord, pagdating mo, isa ako sa sasabihan mo na welcome, good and faithful servant. In our conclusion, let's see in ano po ang sabi niya sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 verse, let us start in chapter 2 verse 2. Sabi niya, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship on my name, and have not grown weary. In verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Sabi niya doon. Remember the height from which you have fallen. Yung tanong ko kanina, gaano kainit yung pagsisilbi mo? When you go back
nung unang tinanggap mo ang Panginoon until now? Ganon pa rin ba kainit yung pagsisilbi natin? Ako, I acknowledge, hindi. Siguro, kung lalagyan ko ng, ano yun, yung number, kung noon is 10, nung tinanggap ko ang Panginoon, unang-una, siguro ngayon, 5. Because of the worries of the things, worries of this world. But, sana mapaalalahanan tayo na sabi ng salita ng Panginoon, remember the heights from which you have fallen. And repent and go back to our first love. So that our lungs ay magpatuloy na maglilinig. Amen. 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 Hallelujah. So, I hope and I pray na mapaalalahanan ang bawat isa sa atin, especially in these last days. Don't allow that the prophecy in the Bible will be fulfilled in us. Huwag nating i-allow na maging cold yung ating pananampalataya. Huwag nating i-allow na ma-worry o ma-burden tayo sa mga nangyayari sa mundo. But let us continue to be dressed, ready in service, and let us keep our lamps burning. Amen. So let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word that we have studied today. We just continue, Lord, to speak to us, O God, as we await of your coming, Lord Jesus. It's our prayer, O God, na patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, upang ang aming pananampalataya at pagsisilbi sa iyo, O Diyos, ay magpatuloy hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.